Hello sir, hello classmate. This is my report about Extension with Reform CARPER 2009. Gloria Macapagal Arroyo, the 14th President of the Philippines and daughter of former President Diosdado Macapagal, had a political career marked by significant achievements and controversies. She's become a president in 2001. After the EDSA revolution and oversaw economic growth during her administration. However, her time in office was also marred by allegations of corruption and electoral fraud, leading in numerous investigations despite facing challenges, including attempts the widespread criticism. Arroyo completed her term, leaving behind a complex legacy in Philippines history. Si Gloria Macapagal Arroyo ay ika-14 na naging Pangulo sa bansang Pilipinas at anak din siya ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Naging Pangulo siya noong 2001 at pagkatapos ng EDSA Revolution at pinangasiwaan ang paglago ng ekonomiya sa panahon ng kanyang administration. Sa kabila ng mga paratang, natapos ni Arroyo ang kanyang termino na nag-iwan ng masalimuot na pamana sa kasaysayan ng Pilipinas. The Agrarian Reform Program under the Arroyo administration and appropriate on the vision to make the countryside economically viable for the Filipino family by building partnership and promoting social equality and new economic opportunities toward lessened space and sustainable rural development. Sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, nagkaisa sila para mabuhay ang pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagbuo ng partnership at pagtataguyod ng pandipunang katarungan. Land tenure improvement DAR will remain figures and implementing land acquisitions and distribution component of CARP. The DAR will improve land tenure system through land distribution and less home. DAR ay nagpapatuparan ng land acquisition at distribution component ng CARP. Prevention of Support Service. CARP not only involves the distribution of land but also include package of support service which include credits, assistance, extension service, irrigation facilities, roads and bridges, marketing facilities and training and technical support program. Provisions of Support Service ARP ay hindi lamang nagsasangkot ng pamamahagi ng mga lupain, ngunit kasama rin ang pakete ng mga serbisyong pangsuporta na kinabibilangan ng mga pasilidad ng irigasyon, mga kalsada at tulay, mga pasilidad ng marketing at mga programa sa pagsasanay at teknikal na suporta. In Factory Project, DAR will transform the agrarian reform communities, ARCS, an area focused on integrate delivery of support service into a rural economic zones that will help in the creation of job opportunities in the community. Kalahi AR Zone, the Kalahi Agrarian Reform KAR Zone, where also this zone consists of one or more communities which consideration of ARC population of greater agro-productivity. Ang Infrastructure Project, dahilan ng DAR ang mga agrarian reform communities, ARCS, isang lugar na nakatuon at pinagsama-sama paghahatid ng mga serbisyo, pagsuporta sa rural economics. Katulad ng mga zona ito ang binubuo ng isa o higit pang mga munisipalidad ng konsentrasyon ng populasyon ng ARC upang makamit ang higit na agro-productividad. Agrarian justice to help clear the backlog of agrarian cases. DAR will hire more paralegal officer to support entertainment adjudicatory board and introduce system to compel adjudicators to work faster on agrarian reform cases. DAR will respect the right of both farmers and law owners. Sa agrarian justice, para makatulong sa pag-alis ng backlog, kukuhang DAR ng mas maraming paralegal officer para suporta ng adjudicatory board at ipakilala ang GUETA system para mapabilis ang mga magtratrabaho ng mas mabilis sa mga kaso ng reformang agrarian. Pagalang ng DAR ang karapatan ng mga magsasaka at may-ari ng lupa. So we're going to move in the last page. We have the challenges and future of agrarian reform. The first challenges, we have the land owner resistance. It is a powerful landowners often oppose land registration to do fears of losing their wealth and control, manifesting through legal challenges, lobbying, and limitation of reform advocates.
So, ang landowner resistance, ito ay mga makapangyarihang may-ari ng lupa na madalas sumasalungat sa muling pamamahagi ng lupa dahil sa takot na mawala ang kanilang kayamanan at kontrol na nagpapakita sa pamamagitan ng mga legal na hamon, lobbying at pananakot sa mga tagapagpataguyod ng reforma. The second challenge is the bureaucratic inefficiency. It is the within the government agency lead to delays and inefficiency in the land redistribution process, resulting in the prolonged legal battles and a perception of corruption. So, ang bureaucratic inefficiency, ito ay sa loob ng mga ahensya ng gobyerno ay humahantong sa mga pagkaantala at kawalan ng kahusayan sa proseso ng muling pamamahagi ng lupa na nagre-resulta sa matagal na legal na labanan at isang pag-unawa sa katiwalian. So, the last challenge is the lack of support service. It is a complex legal framework and inadequate support service even the land is redistributed. New landowners frequently lack access to essential support service like credit, technical assistance, and agricultural training, hindering their ability to effectively utilize their land and potential leading to decrease productivity. So, ano nga ba ang lack of support service? Ito ay mga komplikadong legal na balangkas at hindi sapat ng mga serbisyo sa suporta. Kahit na muling ipamahagi ang lupa, ang mga bagong may-ari ng lupa ay madalas na walang akses sa mahahalagang serbisyo na suporta tulad ng kredito, teknikal na tulong at pagsasanay sa agrikultura na humahadlang sa kanilang kakayahang magamit ng epektibo ang kanilang lupa at posibleng humantong sa pagbaba ng produktibo. The next is future. The first feature is continued implementation. It should maintain momentum by effectively enacting and implementing land reform policies, setting clear timeline and establishing accountability measures. Ang continued implementation ay dapat panatilihin ng mga pamahalaan ng momentum sa pamamagitan ng epektibong pagsasabatas at pagpapatupad ng mga patakaran sa reforma sa lupa, pagtatakda ng malinaw na mga takdang panahon at pagtatatag ng mga hakbang sa pananagutan. The second feature is addressing challenges. Strategies need to tackle the root cause of resistance by providing fair compensation of landowner, ensuring reform are seen as beneficial to all stakeholders, and addressing economic viability concerns. Ang addressing challenges ay kailangan ng mga estratehiya na harapin ang mga ugat ng paglaban sa pamamagitan ng pagbigay ng patas na kabayaran sa mga may-ari ng lupa. Pagtiyak na ang mga reforma ay kapakipakinabang sa lahat ng mga stakeholders at pagtugon sa mga alalahanin sa kakayahang mabuhay sa ekonomiya. The last feature is sustainable agriculture. Sustainable agriculture is integrating sustainable agricultural practice in the land reform initiative is essential, including training in sustainable farming, improving maker access, and supporting community-based agricultural projects. Ang sustainable agriculture ay ang pagsama-sama ng mga sustainable agricultural practice sa mga inisyatiba sa pagporma ng lupa ay mahalaga, kabilang ang pagsasanay sa pamanatiling pagsasaka, pagpapabuti ng akses na merkado, at pagsuporta sa mga proyektong pang-agrikultura na nakabase sa komunidad.